napakalaking kaganapan ng pagpupulong na iyon, sapagkat ilang taon na ang nakalipas mula noong huling pagpapakita nito na naganap noong kapanganakan ni Abel para sa kanila. Kaya't napaka-espesyal ng pagpupulong na iyon. Matapos mainitim na tanggapin ng pamilyang ito, ipinahayag ng walang hanggan sa kanila na maaari itong maging bagong ligaya. Sinabi niya sa kanila na narinig niya ang kahilingan para kay Cain, na iniharap sa kanya ni Adan, at naparito siya upang patnubayan sila tungkol sa mga hakbang na dapat nilang gawin upang makamit ang pangarap na iyon. Una ay ipinaalam sa kanila ang responsibilidad na kanilang tatanggapin sa harapan niya at ng buong sansinukob, sapagkat sa kanilang kusang pag-iisang dibdib magdadala sila ng mga anak sa mundo na dapat turuan sa daan ng kaligtasan. Sinabi niya rin sa kanila ang mga tungkulin na kanilang gagampanan sa kanilang bagong tahanan. Si Cain, tulad ni Adan, ay isang pari at guro, kaya't dapat siyang magtayo ng isang dambana upang mag-alay ng mga sakripisyo. Dito ang kanyang asawa, tulad ng kanyang mabait na ina, ay dapat na masunurin at laging handang tumulong sa mga pang-araw-araw na gawain. May kagalakan narinig ni Cain at ng kanyang asawa ang mga salitang ito ng patnubay at pag-aproba sa kasal si Abel at ang kanyang asawa. Sa paanan ng manlilikha ay mabuting nakinig sa kanyang mga salita ng pag-aproba sa kasal ng mga kapatid. Nagtinginan sila, hinimok ng matinding pagnanais na bumuri ng isang tahanan kung saan sumunod sa halimbawa ng kanilang mga magulang. Maaari nilang gampanan ang isang ministeryo ng pag-ibig. Nabasa sa kanilang mga mata ang pagnanasang ipinanganak sa puso. Ngumiti ang walang hanggan at niyakap sila. At sinabi sa kanila na maaari rin silang magtayo ng kanilang sariling dambana. Luha ng damdamin, si Abel at ang kanyang kapatid na babae ay lumuhod sa paanan ng manlilikha. Pinasasalamatan siya sa paggawad sa kanila ng napakabanal na kaloob. Sinimula ng yabuan at patnubayan ang mga kabataang iyong tungkol sa seremonya na kanilang gagawin. Inutusan niya silang magtayo muli ng dambana. Itinayo ni Cain ang kanyang dambana, at gayon din si Abel. Maghanda ang bawat isa ng isang espesyal na handog upang mag-alay ng sakripisyo sa gabi bago sumapit ang susunod na Sabado. Ang pag-aaproba at pagpapala ni Yahweh sa kasal ay magpapakita sa sarili sa pamamagitan ng apoy na sisiklab sa ibabaw ng dambana, naliwanagan ng ningning ng banal na presensya. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay tatatakan sa harapan ng buong sansinukob, at ituturing mula sa sandaling ito bilang isang laman. Ang pag-iisang dibdib na ito magbubunga ng buhay ay magiging isang perpektong simbolismo ng pag-iisang dibdib ng walang hanggan sa tayo.